Hello mga katinderela, yan nga pala yung nakaraang pamimili namin. And syempre, kailangan natin maayos yan agad. Kumain lang kami and then nagayos na rin. Inuna ko na pala yung mga chichiriyang ayusin para naman ma-display na natin. Medyo marami-rami nga tayong pinamili kaya hanggang gabi ako ng pag-ayos dyan mga katinderela. Syempre may kasama naman ako sa pag-ayos, hindi natin kakayanin mag-isa yan. And syempre nakafocus din tayo dyan kaya medyo agardness ang inyong lola. Nagkaroon nga tayo ng tagyawat sa mukha kasi syempre wala tayong tulog, ganyan. And siguro hindi ko na rin naasikaso yung napagpapawisan na tayo, wala tayong pwede magpunas ng mukha. Kaya pasensyahan nyo na yung itsura natin dyan. Ganyan talaga kapag busy. Siyempre, pagkatapos naman yan is maliligo naman tayo. Siyempre, gabi na at makakapagpahinga rin naman tayo yun. Kailangan lang din talaga natin unahin yung mga trabaho natin para naman sa maging hayahin na rin pagkatapos. At siyempre, iniisa-isa na pala natin yun i-check dahil nga hindi natin alam, baka naman may tumaas na naman na item and then para naman tumaas din yung presyo. Kasi yung iba talaga kada pamili namin is tumataas, like yung mga dilata. Yun yung mga karaniwang tumataas sa pinamimili namin and then yung mga ingredients, yun lang naman ang mga kalimitang tumataas. At syempre kailangan din natin i-check yan dahil baka mamaya mali yung pagka-punch nung cashier. Kasi ako hindi ko naman natututukan yan dahil nga syempre inaasikaso ko din yung paglagay ng mga items sa counter. So hindi ko na rin nasi-check sa monitor nila kung tama ba yung napapunch. Pero in case naman na mali, pwede naman namin ibalik yun. Basta itatabi lang natin yung resibo and mapapalitan naman na yun. Hindi lang din sila nagre-refund. Kaya kung may nadagdag na price, parang bibili ka na lang ng ibang item para ma-consume mo yung consume din nila na presyo. Tama ba? Basta ganun. Basta may resibo ka, kaya every time na mamimili kami, yung resibo namin is tinatabi talaga namin yan. And the next na pamimili namin. Pero syempre, check talaga namin na maigi. Para naman less tayo sa lugi, diba? Kasi malit lang din naman talaga yung puhunan natin dyan. So, hindi tayo pwedeng magpalugi. Minsan talaga hindi naiiwasan yung mga ganon, lalo na pagka may mga umutay sa atin na hindi na nakapagbayad, kahit singilin mo pa is sila pa yung mga nagagalit na parang akala mo naman kinakawawa sila ganito, na hindi naman lang din daw kami nakakaintindi hanggang ngayon, siguro isang taon na mahigit na hindi na babayaran, wala na. So si Lord na lang ang bahala sa kanila. Kaya meron akong, sad to say talaga, meron akong trust issue sa mga tao. Kaya minsan talagang pinag-iisipan ko ba kung paukuhanin ko ba yung tao na to or ganyan. Pero naman meron naman kami mga kumukuha sa amin na nagbabayad naman. And then yun nga kasi nagkamali lang kami sa tao na yun. And si Lord na rin ang bahala sa kanya kasi nakakasama din pala talaga ng loob kahit ayaw mo sumama yung loob mo. Kasi yung kumukuha sila, yung umutay sila is napakabait. Pero pagka time na ng singilan is ikaw pa yung parang kailangan mo magpakumbaba, ikaw pa yung makikiusap. Hindi ko alam ba't gano'n ng mga Pilipino. Hindi ko naman nila lahat ha. Hindi ko alam kung bakit may mga gano'n. And tapos yung iba pang mga mindset nila, porket may tindahan ka is marami kang pera, ganito, madali lang sa'yo yan kasi marami tindahan ka naman, may marami kang pera, ganito, ganyan. Hindi nila alam na yung kinikita dito is piso-piso lang, minsan nga dos, bihira lang mag-dress kapag alam mo yun, pagka hindi naman kasi kami nagpapatong ng malaking halaga mga katinderela. Kaya hindi ko alam kung saan sila nanggagaling na paano na nasasabi yung mga ganung bagay. And minsan pa nga sinasabi nila, hayahay yung buhay mo, mayaman ka na. O mga ganun. Na-experience niyo ba yung mga ganun? Kasi ako, na-experience ko na. So, parang, ganito pala yun. Sabi kong gano'n, akala nila marami ka ng pera. Akala nila, pinupulot mo lang yung pera na porket merong sila nakikita na marami nakalawit sa tindahan mo is ganun na yung mga mindset nila. Sana naman baguhin nila yung mga ganung mindset, diba? And, syempre, lahat naman ng
pinag-iisipan ko na bawat desisyon na kailangan namin, katulad ng sa pagpapautang. Sabi nga nila, di ba, kung gusto mong umunlad yung negosyo mo is huwag kang magpautang. Pero syempre, hindi naman naiiwasan yun lalo kapag katindahan ka, di ba? Syempre ngayon, yung mga kumukuha sa amin is yung mga talagang alam namin na magbabayad. And then yung mga talagang suki na namin, hindi na kami yung hindi naman namin kakilala, tapos biglang, may mga ganun kasi, bigla na lang, pwede bang ganito, ganyan, na hindi naman namin sila kakilala. So, hindi dapat kailangan palaging awa yung paiiralin natin, lalo sa mga ganito. Kasi minsan, yung awa mo isa pupunta sa inis eh, diba? Kaya, may mga ganung senaryo talaga. Hindi naiiwasan yung mga ganon. Hindi din nila alam kung gaano kahirap din magkaroon ng mga ganitong tindahan. Minsan nga kapag o-open ka ng tindahan, wala ka pang ligo, wala ka pang hilamos, pero kailangan mo mag-open para naman, di ba? Kasi manghihinayang ka talaga sa bentang papasok. Kasi syempre ito lang naman yung pinagkakakitaan mo. So, wala ka naman trabaho na iba. So, ito lang i-focus mo talaga. So, pagka magbukas ka, minsan hindi ka talaga makakaligo, or minsan kapag walang tao, magmamadali ka pang maghilamos, and then kahit nga mag-CR, magmamadali ka, lalo pagka pupupo ka, kailangan mo talagang magmadali. Kasi may mga customer tayong mainipin, so sayang naman kung hindi natin sila mabibigyan, tapos bigla na lang silang aalis, diba? Pero mga ganun, ito yung pasensya mo talaga nandito din, kasi syempre, meron tayong mga bata na paulit-ulit bumibili kahit mga piso lang. Lahat talaga ng pagpapasensya, pagpapakumbaba is kailangan mo kapag may ganito kang negosyo. Hindi ko naman sinasabi na, uy, wag na tayong magnegosyo ng ganito, mahirap pala. Hindi, masaya naman siya kasi iba-ibang tao yung may encounter mo, makakausap mo, and then syempre yung mga natutunan ko din nung nasa mall pa ako, kasi sales lady ako dati, is na-apply ko rin dito. And syempre kapag nasa mall ka, kailangan lagi kang nakangiti. And kailangan lagi kang huwag kang sisimangot, kasi mabigat nga yung pagpasok sa benta nun. Kaya dapat good vibes ka lang lagi kahit masama yung pakiramdam mo. Kailangan lagi kang okay pa rin. Syempre kasi parang ang bigat naman na pagbibili ka sa tindahan, tapos yung tindera isa kasi mangot, wala sa mood. Parang yung iba, may mga ganun kasi na-experience ko rin. Yun dati, ayokong bumili dyan, ang sungit ng tindera dyan mga ganun. Kaya talaga yung pasensya mo dito is kailangan talaga, lalo sa mga bata, lalo pag paulit-ulit yung binibili, tapos piso-piso lang, and then ang tagal-tagal nilang mamili, mga ganun. Kailangan mo talaga ng pasensya sa mga ganun. Yung mga natutunan ko din, kasi alam niyo mga tinderella, dati akong sales lady, napakatagal ko naging sales lady. Dun ako, yun yung pinakauna kong naging trabaho, wala nang iba, yun lang talaga. Kasi nga, pag nagtatrabaho kasi ako, nai-enjoy ko lahat, ini-enjoy ko talaga. Tapos, yung mga nagiging katrabaho ko is ginagawa kong parang pamilya na din sila, kaya parang ang hirap i-let go, ang hirap iiwan, kaya napakatagal ko talaga naging sales lady. Yun lang, maraming salamat. Tapos na pala.